yung germination percentage, kasi nag-trial nga tayo pero mailan lang yun, 20 mahigit lang yun na buto. Ngayon mga paryente, 1,000 mahigit. Isang magandang araw mga paryente. Ito na po yung ampalayahan natin. At napoporma na siya mga paryente. Meron na pong trellis twine sa tagiliran. Yung kulang nito mga paryente, ito na lang pong yung sa bandang itaas. Yung mga nylon sa bandang itaas, madali na lang yung mga paryente kasi gumagapang pa naman yung mga ampalaya bago siya makarating dun sa itaas. Tsaka ngayong araw mga paryente, magpupunla na tayo. Andun na sila, naghanda na sila ng ng soil medium natin, coco-peat at saka bio-slurry. Kaso nga lang medyo na short kami ng sa coco-peat. Kasi yung estimate ko 12 seedling tray. Kaya dinagdagan namin ng bio-slurry. Ano po mga paryente. Mag-iwan pan earn pang takip. Pero sige basig sobra na gamay. Sobra sige. Kini kay mong gilain mo na ni. Oh, sige na, ato lang ko nga makuha natin 12 nya. Nay gamay sobra sa pangtabon ibabaw. Ito na po yung mga paryente. Ito na po yung UV plastic. Nga paryente, wala kang mabibili dito sa mga supplier dito sa Cebu. Kasi yung binebenta nila isang rolyo, tag-isang rolyo, hindi ka po pwedeng bumili ng tag-1 metro lang. Kaya wala tayong magagawa mga paryente, tatakbo naman tayo sa online, mabuti naman na-deliver ka agad. Ito na po paryente, pinapauna ko yung bubong mga paryente. Ito banda rito paryente, plastic, itong UV plastic. Tamang-tama mga paryente, makapagpunla kami ngayon. Saka na sila, secured na sila kasi may bubong na, kahit umulan hindi delikado. Ito na po mga paryente. Ito yung masigasig na si Caleb. Ito naman si Alwin pala. Mga batas ni Kaerne mga paryente. Sana mga paryente yung pinapre-germinate ko na mga buto, sana maayos yung humingiti, maraming percentage yung germination percentage, kasi nag-trial nga tayo pero mailan lang yun, 20 mahigit lang yun na buto. Ngayon mga paryente, 1,000 mahigit. Kaya yung pakiramdam ko paryente, naghalong kaba at saka pangangamba, baka naman kayang gawa nung naipunla natin ay na-pre-germinate natin gamit ang ragdoll method. Mamaya paryente bubuksan natin. Yun nga, medyo kinakabahan ako. Sana maganda yung resulta nung niragdoll natin. Na mga paryente, babasahin muna natin. Kung dito, iwak akong gigamit spray. Ito ba bang? Hinahinay na ito.
boxer man yung sabi nila. Ano po ba ang gusto? Isa daw. Kailan kailaw mo itong ano raw? Opo siya ka sa ilaw. Pwede naman eh. Kanang Glass, Brian. Laon na siya daw. atong na niya siya. Spray ako sa bro. Na. Ito na mga prente. Bubuksan na natin yung ragdal. Balat sa plastic. Hindi natin alam anong nasa loob nito. Pagka may ano sir. Sana Tira. May tira. katulad ng ano trial, kinandak ko na trial na maraming ano lumingiti, maraming lumalabas yung ugat. Ilang araw sir? Tulog. Tatlong araw. Pabalot yung sa plastic sir. Para ang yung moisture, Yung dili kayo mo maritin. maritin yung moisture. Wala pa. Sige lang, magawas na siya. Papagin siya nagawas. Naburot naman siya, di ba? Pantay ka naburot na siya. Kapag yun nga naburot, paano siya? Nakit na siya. Bawas ito. Kasi taas-taas ang panahon na to. Kan, nahugay mo siya. Oras na diferensya. Pwede na natin ito. Kaya naman ito, ano naman ang tubukan ng tubukan. Oo, naman na ko. Naman na bukad, naman na ko. Wala na siya, higda lang ta. Ang ba naman ni ilang nagkatira no kan? Ano rin siya? Nagkatira ng ilang Behon? ang tumoy. Yeah, ang tapo na to, nawahi na. Okay. Pariente, silip tayo sa free-range chicken. Kasi nga ho, medyo may problema yung ano, yung asola. Kuan ba? Ayan, pag namamatay yung ano, marami, ito may similya na tayo. Back up. Back up. Pahimo kita usap nga kuan. Ya, ang okay sakto lang tubig kay di man sad maayong daghanon. Mga print po yung asola natin. Nagbubuha sir eh. Bantay ka. Ini ang buntag, wala man eh. Medyo ano mayroon pala ka oh. Pero ani sa ni tabo katong naiginit kato ni agi nya pag abtag maguwan, dali kasi mo multiply o dali kasi maghan. Namidaghan kon. Aylan ni pun ing tubig en kay di siya ni siya maayong kuan nya. Kuan kita abono. Anane ba kuno bukan? Unsay kuan ni makanding gyapon? Baka kanin. O baka. Kay super baka may pero para nako parehar mo gud sila. Ni wa mo koy kuan skanding kay si bara naman ako daghan kayo tambok man kay kuno skanding ko. Pero na say kuan en kailan ilan oh. Okay ra ni di ta mahutdan ani di ta makuha milya na say kuan. Amuan na lang tani kuan balik ka sa katambok. Doda ko sa init eh. Init lagi. Init. Kaya nakasuway na may kato ni agi. Nani gyapon. Sa init. Pero wag ito inani kay gamay lang nabilin. Pero ni mater po to. Basing ni mater tong isda kay magsige mo gunaan ng isda. Tugaw siya ba? Tugaw. Oh.
Kaya wala siguro kita nagbutag yung isda so far. Ang akong nagbutag isda kato mga rainbow. May lang. Oo. Pero koy lisod kay tandog siya bitaw. Dugay-dugay naman ito nakuha na ko sir. Mga katong ingon ka, mga duhan man sir. Pero unsa man pag ilis ni mo sa tubig ani, imo ging hubsan o binlanan mo? Basket. Hubas gyud. Mingaw na ko sa heritage na. Silip tayo mga parente sa heritage. Medyo dumarami yung nangingitlog na ngayon mga parente. Makakuha na sila ng 15, 16. Oh, di mo tayo, importante kinasnanan. Oo. Narapat salig ani sa atong kwan. Yung ako yun, makasave tas lahog. Oo. Magpahimo ta, dali ram na siya niya, naman tayo daghang ulo na. Ngita lag kwan rin, ngitaan tala nag-asa ta sa pisto. Hindi naman, usara ka, ako lang mo pares nito, ni Baron. Oh, sige. Kwan nilang kay, ang kwan na kwan naman, naghimo ram tag frame. Dali naman lang na ang kwan. Tal, bisag dili nga na nakataas en. Magsuway ko ta dres the plate sa kanang nagita na landong sa sir. Na Maldito gid eh. Kuan man ni sila sa ilang karakteristik nila, di ba ni sila maldito? sa sir. Kato sa usano. Ang uban may man. Kana po tayo sa heritage natin. Buda ko to nakulatahan to siya sa Bisaya siguro. Suway tok sabog. Ano po sila mga priente. Ito nag ano sa ngitlog. Nigit na. Patuloy lang dyan. Heritage. Buti and dito sila nalagyan mo ng ano. Nagpuntangan ako pa. This box. Para di sila mag... Ang gidak po lahit pa. Diri tulo ka pandiri ano. Sunoy. Tulo sir. Matayin. Ibaw ka no? Palagay ko yun. Magandang klase yung ano. Yung heritage nito. Oo. Walang problema sir. Wala akong nakikita problema. Saka ano. Ano talaga sila? Bali... 16 na siyang itlog sir. So 4 na lang hindi pa nagpangitlog kasi 20 naman ni sir. 20 ang babae natin at 5 ang lalaki. Kunti na lang. So 5 lang hindi pa ng itlog. So ilang percentage na nakuha natin? Mga 70? Siguro mga 70 to 80. So mga araw, kasi mga 90%. Di man ko na 100% ki sir. Ade gina siya 100%. Kaya ang mupalyar karon nga adlaw sir. Bukas Actually, wala siya. 28 hours na siya. Mura lang siya daily. Kay kuan gina siya 28 hours ang yang cycle sa itlog. So, mupalyar karon nga adlaw, ugma na gina siya. Nagina siya. Ayo, ito dre. Magsimilya na tayo ni pilion akong dagko. Oh, panta ta mag-selection process ta ni Earl. Selection ko. Mag-selection ta ni kay unsa gani ni. Pwede ra kani atong palahian. Bisag atong pikas na ba? Magpalit na ta mga roster, mga pang salaing farm ba? Para di siya mag-inbreed. Maghitabo na mag-inbreed mo gani. So, mura itong paliton, ya ang bay. Kuan, kanang arila atong bay, total makapili man ta. Luwas gong. Luwas. Ito na po mga parente, yung pinuna natin. Hintayin na lang natin matatapos yung ano, yung bubong nitong nursery natin kasi papalitan natin ang UV plastic at saka siguro matatapos na ito mamaya. Ililipat natin dito sa loob para sigurado hindi na siya magalaw. Dito, lalagay natin dito mga parente. Sana parente mga ano, 12 days to 15 days pwede na tayo maglipat tanim. Sana po ano naman yung seeds niya hindi naman yung inaasahan kong katulad nung nag-trial ako na talagang mahahaba na yung ugat. Ngayon mga parente, yung iba hindi pa nga nakalabas yung ugat. Pero sabi ni Karn mataba naman daw yung buto kasi alam naman daw niya yung mga payat na buto kasi maninipis ang gagaan. Yung iba naman may nakikita naman yung iba lumalabas na yung ugat, maliit nga lang. Sana medyo maganda yung kinalalabasan nito.
Pasilip tayo sa mga sisiyo natin sa brode. Ito na ang mga Yan. mahigit isang bulan. Isang buwan na kuha higit. Yan. Ilang piraso ito eh? Mga 60. 60? Saka itong speaker. Kasama yan. Ito na. Pag medyo ano na sila yun, kaya na nilang lumaban sa mga predator. Pwede na ito ilipat dun sa ano natin. Yung Ito sir, malaki na. acclimatization thing. Magkasabay ba ito? Ayun, hindi. No, kuhan sir. Mas una itong malaki. Pwede tayo mamimili lang tayo. Ang bantayan na lang nato itong magkuhan sila. Picking dito kung sugod sila panuhak sa balibo. Ka naman ito. Ka naman makuha nga laog sir. Laog oh. Di mo na ko ningutdan yung laog sir. Ang nagugutom sila, mahirap na yung mga nilang, luka sila doon sa ibang kasama nila. Pag nampisahan, may nakikita dugo, tuloy-tuloy na yun. Pero so far, maganda yun. Wala hindi man na sir. Kulangan ng At pagkain. dito, yung pagkain dito, tinawagin nila sa mga, mga agriculturist, at adlibito. Yung available palagi yung pagkain. Ito, maganda talaga. So, mahigit 60 ito lahat yun, no? Oo. Pero, Wala pa isang bulan sir. 1 month from now, pwede na ito lilipat. Dun sa mga pariente, pupuntahan po natin yung pinapatayo natin tangke ng tubig para dun sa patubig ng ating gulayan. Ito, medyo ayos mataas siya, malakas siguro yung pressure nito. At buti naman mga pariente, medyo tuyong-tuyo na yung paligid. Meron po pala ilan na medyo maputik, pero hindi natatagal ito, titigang din ito. At ito na po yung tangke natin. Dumating na po yung mga fittings, kaya madaling maikabit yon para sa ganun masubukan na natin yung patubig natin. May 6 ito na baril ng tubig, yung tag 200 liters. Sa totoo lang mga pariente, kulang pa ito kung talagang mabuo na itong buong area, kasi hindi lang ampalaya yung tanim natin, marami. Pero tuloy-tuloy naman yung supply natin ng tubig nanggagaling sa lagon. Ito po pondo na ito, pondo. Kung sakaling bumaba yung bumaba yung level ng tubig dun sa lagon, kasi hindi rin pwedeng tuloy-tuloy yung pag pump out doon, kasi masisira din yung bomba kung wala ng tubig. Kaya kung sakaling wala ng tubig, hindi na pwedeng mag pump out doon, ito na, itong mga tangke nito, ito yung magagamit. Palagay ko madali lang ito, kakabit na lang doon fitting sa may ilalim niya. Ayos na ito, kasi mga pariente, kailangan talagang mabuo itong natin, tangke, kasi within 2 weeks time, siguro mga kasi kanina nagpupunla kami, tapos kailangan 12 to 15 days pwede na maglipat tanim. Pagdating na araw na yun, siguro naman gumagana na itong natin, yung pampatubig natin, kasi mahirap mga pariente, napakainit, tapos ang layo ng area natin ng ampalaya, andun pa sa dulo, kaya kailangan talagang pampatubig. Ito mga pariente, dito po natin ililipat yung kambing natin, yung bahay. Papagawa tayo dyan sa may kahoy na yan, yung nasa bandang gitna. Dyan tayo magtatayo. At ganun ding sistema mga pariente, rotational grazing din, para naman maiwasan yung nila,
yung dumi nila na maging bulate, at yun din kakainin nila, yung mga parasites na nanggagaling doon sa mga dumi nila, yun ang iniiwasan natin. Kaya yung sistema natin dito, ganun din doon sa kabila, rotational grazing, kasi naman yung sistema natin dito pinapastol, at sayang din naman yung mga damo-damo rito mga paryente. Kita nyo naman, napaka green yung surroundings mga paryente. At pagkatapos dun sa bahay kubo, isusunod ko agad itong yung bahay ng kambing, kasi hindi tayo makakabuylo doon sa gulayan natin, kasi mahirap na pag andoon pa rin yung mga kambing, tapos hindi po pwedeng magtanim tayo na nandoon yung mga kambing. Kaya kailangan talaga mailipat nito mga kambing dito. Malawak din naman yung gagalaan nila dito. Dito ho yung bali boundary ng kambingan dito banda, at saka yung gulayan dito. Yung boundary natin, ito ho yung mga nakahilerang mga niyog, puno ng niyog, kasi hindi po tayo pwede magtanim dito sa maraming niyog, puno ng niyog. Mga paryente, ito na po yung nursery natin. Napalitan na po ng UV plastic yung bubong. At ito mga paryente, dire-diretso na ito kasi marami pang ipupunda. Ito dire-diretso na itong UV plastic natin. Okay, permanente na ito. Mga paryente, nakapagpunla na kami. Ito na mga paryente. Ito, ilang seedling tray. Ito, parang nakikita yung isa, 5, 12 seedling tray mga paryente, kaso hindi napupuno. May 2 seedling tray na hindi napupuno, yung isa kalahati lang, yung isa naman mayroong 2 hilera yata hindi nalagyan ng buto. Nga paryente, yung pinupunla natin, bali 1,100 mahigit. Kaya tama-tama, naglagay po ako ng 80% germination rate. Kasi yung magkasya sa ating ginawang ampalayahan, 910. Kung sakaling mataas yung germination niya, mga paryente, ang mangyayari nito, gagawa ulit kami ng yung panibagong kama. Maring dito lang sa gilid, mayroon naman espasyo rito. Kung sakaling mataas yung germination rate niya. Kasi sa 80% na germination rate, tamang-tama lang doon sa area natin. Sana tuloy-tuloy na ito mga paryente. Tsaka ito, maganda na itong natin. Nursery. Sa ngayon paryente, lalagyan natin ito ng sa taas kasi hindi pa sumisibol. Maglalagay pa tayo ng rito. Kahit na yung sabang tawag nito. Yung tarpaulin dito sa bandang taas. Pwede naman takpan natin diretso, kaso lang baka magalaw yung yung mga buto at magtampo. Dito na lang sa may taas. Pwede tayo maglagay ng tarpaulina para naman hindi masyadong maiinitan kasi hindi pa sumisibol yung mga buto mga paryente. Kasi nung ragdan natin, mali tayo ng estimate hindi pa gaanong lumalabas yung yung buto, yung ugat. Hindi pa lumalabas yung ugat. Hindi katulad nung nag-trial tayo, sa loob ng 3 araw, ngumingiti na siya. Ito mga paryente, parang lang, siguro bukas ngingiti na ito at hintayin na lang natin mga 3 araw, baka sumisibol na ito.
Mga paryente, ito na po yung update sa bahay kubo natin. At mabuti naman at tinaktor ni Ka-Ernie yung paligid. Malinis na. Tapos yun pong bakod ng kubo natin nilagyan po ni Yoy ng mga kawayan. Talagang maganda na siya tingnan. Hindi na makakapasok yung mga kambing dito sa loob. Kasi mga paryente, pinapauna ko itong pinapalagyan ko ng kawayan kasi yung kambing natin, lalo na si Dolphy, yung breeder buck natin, kaya niyang talunin itong kaya niya pasukin itong bakod natin. Kaya yung tanim natin na malunggay sa paligid sumisibol na sana yung mga dahon at inuubos. Kaya sayang, makakaboilo. Pag naumpisahan pa naman nila na nakain yung napasok, nasasanay sila lagi na lang nilang pinapasok. Kaya ito yung mga malunggay natin mga paryente, pinapaikutan natin ng malunggay. Ito, umuusbong na sana kaso lang tinira ni Anglo Nubia natin, ni Dolphy. Ito, naubos. Ito na po yung update ng bahay kubo. Tignan yung mga paryente, ang ganda. Konti na lang mga paryente. Ito na Sako lang nito mga paryente, pag matatapos na ito mga parang baluster dun sa tagiliran niya, papalagyan natin ng yung varnish para tumagal itong kawayan at saka medyo maganda rin tignan pag medyo siya makintab. Ito na po mga paryente, ang ganda. Ito, pwede tayo maglagay ng rito, upuan. Ikot tayo sa viewing deck natin mga paryente. Ito. Ang ganda mga paryente ito. Talaga ang ganda. Ito na po yung kabuuan ng matatanaw natin mula rito. Madamo pa rin. Pero pag malinis na ito lahat, maganda na ito tignan. Kasi ang lawak ng lupain na ito, kung sakaling bago matapos yung taon mga paryente, na ito, mabubuo na ito lahat. Sa paligid. At buti nilinis ni Ka-Ernie yung paligid ng kubo kasi minsan din isang beses kasi nakahuli kami ng ahas dito. Nagtatago dun sa pinag-imbakan namin ng goat manure. Buti na lang at malinis na. Tekya, tayo magkasama mamaya, Tekya. Ito na paryente. Native tingnan mga paryente. At saka itong poste niya pabilog, lalong gumanda kasi pabilog na siya mayroon din tayong yung CR, nandyan na yung tiles. Madali lang to. Ito, dumating na rin yung tiles dito sa natin, spaced. Dito na po yung ating inidoro. Palagay ko hindi natatagal. Kompleto naman tayo sa mga yung kawayan, kompleto na ito. Yun na lang ang pag na lang yung pinakahuli nito, yung varnish. Paryente, ito na po yung mga paryente. Mga paryente, ito na po yung trial demo natin mga paryente.
Nag-umpisa na po silang gumapang. Medyo okay naman yung tubo nila, matataba naman. Ayos. Doon sa kabila mga paryente, medyo nahuli kasi yun eh. Kaya medyo ano pa sila, nasa bandang ikan, maliliit pa sila, pero makakahabol din ito mga paryente. Maganda naman yung mga, malusog naman sila mga paryente. Pero dito sa kabila, dito talaga yung niragdal ko, tapos sila po yung nauna. Ito, medyo ayos na ito mga paryente. Ito na lang ho yung gagayahin namin dun sa final area natin. At pero dito mga paryente, hindi muna tayo maglagay ng chemicals. Yung pang insecticide, fungicide, ano lang. Bagging lang tayo rito mga paryente. Babalutin lang natin yung mga bunga. Alanganin kasi maglagay tayo, kukunti lang sila. Ano lang ito mga paryente, for personal consumption lang ito mga paryente. At dito tayo kumuha ng mga ideya. So far mga paryente, ako kayo naman, yung design natin na trellis twine, okay naman siya. Tapos magpo-pruning din tayo mga paryente. At yung pinakaunang bunga, hindi lang isa, dalawa, marami na ho yung mga farmers nagsasabi na yung unang bunga tatanggalin para naman ho yung mga nutrients niya tuloy-tuloy pataas. Kasi pag hinahayaan mo yung mga unang bunga niya, nandoon yung concentration ng nutrients. Kaya medyo mabagal yung pagtubo niya pataas. Yun ang kokopyahin natin kasi subok na yun eh. Hindi lang isa, dalawa, marami na ho yung farmers na ganun ho yung ginagawa nila.